Magandang umaga po, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi mga kaantingero-antingera ko dyan. Sa video po na ito yung continuation po nung part 1 na tungkol sa kabal. Kung ang video po na ito ay hindi para sa inyo, skip na lamang po. Pero kung katulad ko po kayo na mahilig sa mga ganito, tara na po. Shout out po sa ating mga taga-subaybay at kay Sir Leo Dapat. Shout out po sa inyo. Salamat po sa patuloy na pagtatangkilik. At doon po sa mga baguhan at sa mga datihan na rin, halina po tayo. Coffee po? Ang video po na ito, again, ay continuation po ng kabal. Yung pinag-usapan natin na ano ang kabal, ano ang kahulugan ng kabal, ano ang kakayanan ng kabal. So, doon po sa mga natagpuan itong video na ito ngayon, ito po ay huwag ninyong gagawin hanggang hindi ninyo pinanood yung part 1. Ano po? So, pasensya na po kayo sa Tagalog ko kasi ako ay ang Tagalog ko putol-putol or balabaliko at mahilig ako magsabi ng ano. So, sinulat ko po yung sasabihin ko dito para naman hindi ako magsabi ng maraming ano. So, paano ang continuation po ng video na ito doon na tayo sa paano ang pagsumpa ng kabal. So, doon po sa iniwanan natin sa isang video, again, ano po yung paano ang pagsumpa ng kabal or paano ang tanga ng kabal or paano ang pag-accept ng kabal or maging iyo. So, unang-una po yung Biyernes Santo, importante na gagawin ito tuwing Biyernes Santo kasi po ang Biyernes Santo, siya yung pinakamabisang panahon. Pero kung hindi ka po makapaghintay ng Biyernes Santo, pwede rin po na gawin ito sa bilog ng buwan. Kasi ang bilog ng buwan ay isa napakagandang enerhiya na makukuha natin. At gagawin po ito ng alas 12 ng gabi. So, yan po ang pinakang-aktibang oras pagdating sa spiritual at ito ay dapat matapos ka between 3 to 5 a.m. Ano po? Sa paraan po ng pagsumpa or pagtanggap ng kabal. Unang-una po ay paglinis ng katawan at kalooban. Ano po ba ito? Bakit ganito ang sinasabi paglinis ng katawan or ng kalooban? Ang ibig sabihin po ay 3 araw na pag-aayuno. So, ang pag-aayuno po ay bawal yung wag kang kakain ng karne, dapat walang karne, walang alak, walang bisyo. So, yung 3 araw po yun na dapat ayuno ka doon. So, ito po ay doon sa mga tao na healthy. Ano po, hindi doon sa mga taong may mga sakit na bawal ang mag-ayuno or bawal malipasan ng pagkain. Or kung ano man po yung mga bawal, ito po ay para doon sa taong healthy. Ano po? Maligo ng tubig dagat. Ito po ay doon sa may mga malapit sa dagat. Pero po kung wala namang dagat sa inyo, lagyan po ng asin na dagat. Ano po yung tubig para maging maalat. Yun po ang ipapaligo. Tapos magdasal po ng Ama namin, Aba Ginoong Maria, at luwalhati sa Diyos. Yun po ang gagawin unang-unang dasal. Ang pangalawa po ay pagsindi ng kandila at pag-alay ng baso na may tubig. Kailangan po kasi ang tubig ay nagsisimbolo siya ng buhay kasi alam naman natin na ang tubig ay buhay. Ito po ay ilagay ang baso
at kandila sa altar o sa simpleng lamesa. So halimbawa po kung ang lugar na nasa bundok kayo, gagawin ninyo ito, alagyan po ng sapin na malinis yung gagawin parang altar, magiging sagrado. So para po malinis at ka, an, an- ka, anyaya or magandang pagtingnan. Tapos po, isulat sa papel ang orasyon na kabal. Ang orasyon pong kabal ay mamaya ko isusulat. Ito po ay mga pamamaraan muna ngayon. Kailangan po kasi huwag tayong maglagtaw kung ito ang ating gustong matutunan. Ngayon, ang pagkabit ng agimat kung meron po. So halimbawa, sabi ko nga doon sa unang video, kung meron si San Benito, meron kang mutya, or kung meron na agimat, or halimbawa ganito po ito. Halimbawa itong singsing na ito. Ayan, itong singsing na ito pinili ko, or itong singsing na ito. So ito po ay meteorite ito, bigay ito sa akin ng kapatid ko. So pwede kong gamitin ito, pero dahil ito ay dinasalan niya na, tinapos niya na ito, hindi ko na ito pwedeng pakialaman. Ito po ay pwede kong gamitin kung ako ang magagawa, kasi ito ay open pa siya. So ganun po yun, o kaya halimbawa ganito, halimbawa pendant, ganun, pwede mong anuhin ito kasi laging nasa dibdib natin, So isusuot ang medalya habang sinasambit ang dasal. So yung pong na yan, halimbawa yung singsing, gagawin mong medalya, tatalian, tapos isusuot mo, tapos hahawakan mo po siya, tapos idadasal mo habang binabanggit mo yung dasal. Number 3 po, pagkabit ng agimat. Na pala natin yon. Pag number 4 na tayo, pagbigkas ng orasyon ng pagsumpa. So ang ibig pong sabihin ng pagsumpa na ito, halimbawa yung, di ba tayo pag nasa school na ganon, ako ay nanunumpa nung elementary tayo, di ba, nanunumpa nung ganon, So ganito rin po yon, manunumpa din tayo pagdating sa kabal, kasi ang kabal ay importante po. Ngayon, pagbigkas ng orasyon ng pagsumpa, ito ang pinaka-importanteng bahagi, sabayan ng taimtim na panalangin at konsentrasyon. Dapat po sa lugar na gagawan mo nito, dapat ikaw lamang, walang ingay, o dapat nakafocus ka. Ikaw lang talaga, ang isip mo, isa lang ang direksyon. Kasi importante po na yung whole you dapat ma-donate mo doon sa ginagawa mo. So ngayon po, ito po na ang ilalagay ko po ang orasyon ng pagsumpa ng kabal. Ito na po yun, orasyon. So, ayan na po, nailalagay na natin. Pagkatapos po ng orasyon, ito na ang ritual. Itabi ang papel sa katawan or sa pitaka, sa kwintas o sa pouch po, So, yung sa pouch, yung parang bag na dala-dala natin, So, karamihan sa atin merong mga maliliit na mga bag inilalagay sa sa habayan or sa waistline, or nilalagay dito sa perdibli, ganyan. So, mga pouch po yun, o kaya dapat nakatago, itabi ang papel sa katawan, sa pitaka, kwintas o pouch. Ang agimat ay dapat palaging may dasal tuwing umaga at gabi. Ang mga may tangan po na kabal, ito ay hindi pinapalagpasan ng dasal. Ito po ay deboto, ito ay kaya sinasabi sumpa. Pag susumpa mo, pag-aano mo na, gagawin mo talaga siya sa umaga at sa gabi.
Panatilihin ang kabutihan ng loob. Huwag gamitan ng pananakit sa masama o mawawalan ito ng bisa agad. Tanda po na yung pagsumpa mo, yung sinumpaan mo ay sumpa ng kabal ay may nagwo-work na. May mainit ka pong yung medalyon mo po na nasa dibdib mo, mainit na ang pakiramdam, o nangingilabot na yung mo, yung skin mo, yung nagtatayuan po yung balahibo. Tapos yung dibdib mo parang parang mainit na yung parang yung bang parang puno ka ng kasayahan, ng energy. May mainit o kilabot sa dibdib habang dinadasal yung orasyon ng pagsumpa ng kabal. O kaya panaginip ng liwanag or nananaginip ka na may pakpak o kalasag. Damdamin ng kapayapaan, yung pakaramdam mo ay mapayapa. Lakas at tibay ng loob. Hindi inaasahang pangyayari, ligtas sa anumang aksidente o sa mga masasamang intensyon ng tao. So, sa next video po natin, ituturo ko po kung papaano gawin ang kabal ng San Benito. Ito po ay gamit ko, kabal ng San Benito, pero ibibigay ko po ito, pero ang susi niya ibibigay kong in person, kasi pwede pong makuha yung dasal, pero yung susi dapat ibinibigay na sa in person po. Anyway, maraming salamat po. Ito po ang ating share na video ngayon, at see you next time.